Binabati po natin mga minamahal lahat ng ating mga kapatiran na nakikinig sa oras na ito, maging sa lahat ng ating mga Facebook friends. Praise God, ang Diyos po ang mag-ipon ng inyong po mga puso at mga isipan. Praise God. Sa pagkakataong ito mga minamahal, tayo pinarako sa pinakamahalagang bahagi ng banal programang ito, ang pag-aaral po ng mga banal na salita ng pinakamalapit na Jesus at sa ganang iyang paglingkod. Ako po ay walang magagawa kundi ako po yung umaasa at nagtitiwala lamang po sa kalakasan at sa kapangyarihan ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po yung manalangin mga minamahal. Tigilan at magpadalangin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Aming pinakamamahal na Jesus, pagpalain mo po Diyos ang iyong banal na salita ng buhay sa gabing ito. Magsilbing kalakasan ng pananampalataya, katibayan, katatagan sa paglilingkod sa iyo lahat ng mga minamahal na makapatiran at sa lahat ng aming mga minamahal na makababayan sa mga labon sa makapatiran, sa aming mga Facebook friends, mahal na Panginoon ng JMCM Bangar, JMCM Bacnotan, JMCM Luna, mahal na Panginoon sa lahat na nag-share, mahal na Panginoon ng programa sa gabing ito. Pagpalain mo sila, O Diyos, abutin ng pag-ibig, lalo po mahal na Panginoon sa mga kamay sa karamdaman, problema. Hallelujah. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, ipuin mo kanilang mga puso at maisipan. Asa unang panalangin, aming mahal na Pastor Widis Brad and Meda, aming sinasawit pinapalayas ang lahat ng uring gawa ng kaaway, bless the humble servant and the word of God with the first prayer of your end time in your holy prophet, our beloved Pastor Widis Brad and Meda. Sa makapangyarihan pangalan ng Jesus namin tagapaglitas. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating nigilang Diyos na imbag nga rabi, kada tayo amin kakamsat, matay-daya, awitin nagan niya po ng Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdarikil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus at dobleng pag-respeto at paggalang po sa ating pong dearly beloved and honorable pastor, Widis Brad and Meda, the end-time prophet of God. At ganoon din po sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating po beloved assistant pastor, Linus Almeda, hindi po natin makalimutan kailanman, kundi ito po itimimo sa ating po mga puso at mga isipan. At binabati ko rin po mga beloved Almeda children, the whole beloved Almeda family. Praise the Lord, hallelujah. At sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga nanonood sa oras nito, Luzon, Visayas at Mindanao, mag-isa sa ibang bansa, pagpalain po kayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, pag-aralan po natin ang mga banal na salita na ating nagilang Diyos. Kindly open our Bibles, mga minamahal, in book of Proverbs chapter 10 verse 9, mga minamahal, na kung saan ito po ay napakalaga na mapag-aralan natin, mga minamahal. Ating munang basahin. Praise God, sabi ng Biblia, ng banal na sulatan, mga kawikaan, kabanatang 10 ang talata po ay 9. Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. From the book of Proverbs chapter 10 verse 9, na kung saan mga minamahal ang ating pag-aralan sa oras nito pinamagatang, He that walketh uprightly, and he that perverteth his ways. He that walketh uprightly, and he that perverteth his way. Siyang lumalakad ng matuwid, praise God, at siyang sumisira ng kanyang lakad. Dito mga minamahal, ating mababasa na gaano po kahalaga, mga kapatid, na sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, once na ikaw ay mayroong binitawang salita, lalo na patungkol sa iyong paglilingkod sa Diyos, ito po ay panindigan mo, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan from the book of Proverbs chapter 10 verse 9, He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known. Marami po mga minamahal ko ang mga nakakilala sa ating dakilang Diyos. Ngunit ang iba po ay hanggang doon lang sa pagkilala, mga minamahal. At sa pagsunod ay wala na, mga kapatid. Kaya nga, bakit po tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus? Bakit po tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal? Upang ating pong sundin, tukdin, ganapin kung ano po ang mga utos ng ating mahal na Panginoon. Na kung saan, mga minamahal, ang banal na kasulatan, the Holy Bible, ito po yung ating pinaka-pattern. Ang salita ng Diyos, ito po ay kailangan ng bawat isa. Kaya nga po sa ating mga minamahal na makababayan, na kung kayo po ay merong paninindigan o prinsipyo, mga minamahal,
na kung saan sa inyong paglilingkod sa Diyos, inyo pong sinasabi na kayo po ang nasa katotohanan. Inyo pong sinasabi, mga minamahal, na kayo po ang mga totoong anak ng Diyos. At meron din kayong mga pinanghawakang mga salita nandyan sa inyong mga sinasabi na nakatatak na talaga ito eh. Ang sinasabi kung saan kayo na imulat, doon na kayo mamamatay. Kung saan kayo ay pinanganak, doon na kayo tatanda. At kung kayo ay mamatay na makadiyos, reliyosong tao, may kinikilalang Diyos o wala, mga minamahal, lahat po ay nakaatang sa apoy ng impyerno. Ang lahat ng tao, mga minamahal, ay hindi po ligtas sa sanglibutang ito, lalo na kapag ikaw ay walang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya dito, mga minamahal, ating nabasa, anong kaugnayan nitong ating binasa ngayon sa oras nito sa ating paglilingkod sa Diyos? Kung ikaw ay isang taong lumalakad ng matuwid sa harap ng Diyos, mga minamahal, ikaw ay lumalakad na tiwasay. Ibig sabihin, wala kang kinakatakutang bagay, problema, kahirapan sa buhay, sakit, karamdaman, trahedya, o ano pa mang gawa ng demonyong si Satanas, ito ay hindi mo kinakatakutan sapagkat ikaw ay lumalakad ng tiwasay. Ibig sabihin, mapayapa ang iyong puso at isipan. Ngunit, ang sabi ng next sentence, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. Ito yung mga taong nagsasabi, ako ay makadiyos. Ngunit hanggang doon lamang sa pagtalima nga, sa pagsunod ay wala. Ito rin, mga minamahal ko, yung mga nagsasabi, ako ay nangangako sa Diyos simula ngayon na aking makilalang Diyos, tinatanggap ko siya bilang Diyos at Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Hanggang doon lamang, ngunit sa pagtalima at pagsunod ay wala. Bakit? Sapagkat hindi po nag-uugat ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, na natili lamang doon sa puro pangako, puro salita at hindi naman tinutupad. Kaya ano nangyayari? Sabi ng last word na ating nabasa, makikilala mo ang taong ito kung paano nang sinisira ang kanyang lakad sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit ka nga naman maglilingkod sa Diyos kung hindi ka rin lang susunod? Kaya ka nga naglilingkod sa ating dakilang Diyos upang ikaw ay sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus, upang ikaw ay makalakad ng matuwid. Dahil makakalakad ka lamang ng matuwid sa harapan ng Diyos kapag ikaw ay mayroong espiritu ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya yung mga taong lumalakad ng matuwid, mga minamahal, lumalakad ng tiwasay sa harapan ng ating mahal na Panginoon, nandyan yung mga pagpapala, mga biyaya, pinansyal, physical, material, lalo tigil sa spiritual na pagpapala, lumalago. Praise God, sa pagkaalam sa salita ng ating mahal na Jesus, lumalago sa pag-alam sa salita ng Diyos, mga minamahal. Hindi po nanatiling parang halamang bonsai na maliit, mga minamahal ko, kundi parang malaking akasya, parang malaking puno, mga minamahal, na lalo pang yumayabong, lalo pang dumarami, mga minamahal ko, ang dahon, ang sanga, lalong tumitibay. Mga minamahal, ang tinutukoy ko po ay yung pananampalatayang tunay. Hindi po huwad na pananampalataya. 100%. Kaya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng mga membro, lahat ng mga minamahal na makapatira sa banal na ministeryo nito ay natutupong lumakad ng naayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, yung paraan ng Diyos ang sinunod, mga minamahal. Hindi po yung paraan ng tao. Dahil kung ang paraan lang ng tao ang kanyang gaganapin, mga minamahal, pwede po siyang mapahamak, pwede po siyang mawala ng pag-asa. Kaya maraming mga tao nagsasabi, hallelujah, meron silang pinaglilingkurang Diyos, meron silang kilalang Diyos, mga minamahal, pero hindi naman nila tiyak na sila ba ay tunay na anak ng Diyos. Marami nagsasabi, ako ay makadiyos, pero hindi mo nakikita sa kanilang mga buhay. Ang tunay na mga makadiyos, mga minamahal ko, ay yung paraan ng Diyos ang sinusunod. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon, at hindi po yung paraan ng tao. Kaya dito, salamat sa ating mahal na Panginoon, meron tayong beloved person in the Lord. Mga minamahal, na siya po ang nangaral
ng may buong tapang. Ipinangaral sa salita ng Diyos upang kung ikaw ay maniwala sa sampalataya sa salita ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kaya ayan o, ligtas ka na, mga minamahal. Naglilingkod ka sa Diyos, mga minamahal, upang sumunod, tumalima sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po natatapos doon sa puro pangako lamang. Hindi doon natatapos lamang, mga minamahal ko, sa isang araw, sa isang oras na paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sabi nga ng madalang kasulatan, redeeming the time, because the days are evil. Ephesians chapter 5 verse 16, samantalahin ang panahon sapagat ang mga araw ay masasama. Kaya kung paano ikaw ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, pinagpapala ka na, natanggap mo yung biyaya na nagmumula sa ating dakilang Diyos, malusog ang pangangatawan mo, wala kang sakit, wala kang karamdaman, wala kang problema. Ikaw ay lumalakad na tiwasay sa iyong pamumuhay. Ibig sabihin, yung iyong ginagawang paglilingkod sa Diyos, nakikita mo yung mabuting resulta. Mga minamahal, ikaw mismo yung nakikinabang. Kung ikaw naman ay puro salita lamang at puro pangako, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos at hindi mo naman tinutupad, ikaw mismo yung sumisira ng iyong lakad sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang nangyayari, ikaw ay nakikilala, hindi lamang ng tao, kundi kilala ka rin ng ating dakilang Diyos. Sino nga bang nakikilala ng ating mahal na Panginoon? Sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Tumatalima sa utos ng ating mahal na Panginoon sapagkat kilala ng Diyos ang mga Kanya, mga minamahal. At kilala rin ng Diyos ang mga hindi Kanya. Kaya nga sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, sikapin mo, mga minamahal, na ikaw ay makalakad na tiwasay. Ibig sabihin sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kung meron kang mga binitawang salita, mga minamahal ko, at ito ay inyong pinanindigan, mga minamahal. Hallelujah, lalo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pag sinasabi mo, ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, ikaw ay tunay na member ng iyong sekta at denominasyon na kinalalang yan o reliyon, mga minamahal. Kami, sinasabi namin, aming pinanindigan, mga minamahal, kami ay mga tunay na anak ng ating mahal na Panginoon sapagkat nagbago kami sa aming buhay, gumaling sa karamdaman, naroon sa problema. Mga minamahal, gumaling ang karamdaman, nagkaroon kapayapaan sa puso, isipan, kagalakan, nagkaroon ng pag-asa, pinalaya kami ng Diyos sa mga masamang bisyo, mga minamahal. Ayan na po ay sapat na, mga minamahal ko. Hallelujah, para masabi namin na kami po ay mga tunay na naglilingkod sa Diyos, sapagkat merong prueba at ebidensya. Sino ba ang galit sa prueba at ebidensya? Sino ba ang galit sa kagalingan ng karamdaman? Sino ba ang galit sa pagbabago ng buhay? Sino ba ang galit sa kalutasan ng problema? Sino ba ang galit sa himala ng Diyos? Numero 1, galit sa himala ng Diyos, ang demonyong si Satanas. Ang mahal na Jesus, number 1, sa kapangyarihan. Segundo naman ang demonyong Satanas. Kaya kapag ang tao, mga minamahal ko, ay patuloy, mga minamahal, na dinadaya ang kanyang sarili, sinasabi niya siya ay naglilingkod sa Diyos, pero wala namang pagbabago sa kanyang buhay. Walang himala, walang prueba at ebidensya. Aba, mga minamahal, nakakatakot po yan. Mga minamahal, sapagkat, hallelujah, marami na tayong kilalang taong ganyan, na sinasabing naglilingkod sa Diyos, pero hanggang doon lamang ang salita. Kaya nga sabi ng ating mahal na Hesus Kristo, sa kanyang banal na salita, mga minamahal, hallelujah, ating mababasa, hallelujah, na kung tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, paalagaan natin, mga minamahal. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 18, dito, buksan niyo minamahal, sundan niyo po ang salita ng ating mahal na Panginoon na ating pinag-aaralan sa oras na ito. Ang sabi dito from the book of 1 John chapter 3 verse 18, unang 1 kabanatang 3 talatang 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. So yung gawa at katotohanan, parang ayun talaga ang kailangan ng tao, hindi lang para, kundi ayun talaga ang kailangan gawin ng tao. Ang sabi ng Biblia, yung gawa at katotohanan kailangan, magkasama po yan. Mga kapatid ko, hindi naman puro ka lang salita. Hallelujah, na ito iniibig mo, puro lang sabi, mga minamahal, wala naman nagiging bunga. Dito, ang pangangaral ng aming beloved and honorable Pastor Ruben Estrada Almeda, hindi lamang sa salita, kundi may bunga. May kapangyarihan. Ano ang bunga ng pagsamba? Ano ang bunga ng paglilingkod sa Diyos, mga minamahal?
Yung ikaw ay araw-araw binabago ng Diyos sa iyong buhay. Yung ikaw araw-araw pinapalakas ka ng Diyos sa iyong pananampalataya. Yung ikaw ay araw-araw, oras-oras, minuto, segundo, mga minamahal, pinagpapala ka ng Diyos. Ayan po ang aming nakamtan. Mga minamahal, nung kami po ay natutong lumakad ng nararapat, ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. O, anong aming sinabi? Totoo. Nung aming makilala ang ating mahal na Jesus, katulad ng mga kapatiran dito, nung makilala nilang mahal na Panginoon, nagbitaw ng salita at ito ay pinanindigan. Bumilang ng 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 taon. Mga minamahal ko, sa paglilingkod sa Diyos, ang sinabi nila nung kanilang tanggapin ng ating mahal na Jesus bilang Diyos, sariling tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Sabi nila, mahal na Panginoon, pag pinagaling mo ko sa aking karamdaman, magpapatuloy ako. Pag nagbago ako sa aking buhay, magpapatuloy ako. Pag nalusang aking problema, magpapatuloy ako maglingkod sa iyo, mahal na Panginoong Hesus. Kung gagaling ako kung malusang aking problema, kung magbabago ako, mas more, nagkaroon ka pa ng kapayapaan, sa pusipan kagalakan, binigyan ka pa ng pag-asa ng Diyos, pinalaya ka pa ng Diyos sa pangalipin ng demonong Satanas. Dati, ang demonong Satanas ang naghahari sa aming buhay, samantala ngayon, ang Diyos na ang naghahari sa aming buhay. Kaya lahat ng mga Kristiyanong totoo na nagbitaw ng kanilang salita at ito'y pinandigan sa paglilingkod sa Diyos hanggang ngayon, pinanghahawakan ng ating pinakamamalapis. May preba, may ebidensya na ang Diyos mismo ang humawak sa aming paglilingkod sa Kanya. Hindi lamang hinawakan, kundi kami ay natutong kumapit, kasi iba yung hawakan mo lamang yung salita ng Diyos. Iba rin yung kumapit sa salita ng Diyos, mga minamahal ko. Kasi pag hawakan lang, ay pwede ka pang makabitaw. Samantalang yung kumapit, higpitan mo ang pagkapit, mga minamahal. Panghawakan mong mainam, yung salita ng Diyos na yung pinaniniwalaan, mga minamahal. Kaya dito yung salita ng Diyos na aming pinaniniwalaan, aming hinigpitan ng paghawak, mga minamahal. Turo, praise God, na may kapangyarihan. Ito, yung nagpabago sa aming buhay. Ito, yung naging aming kaligtasan. Kami anak ng Diyos, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, sabi nga ng Proverbs chapter 4 verse 13, mga minamahal, yung instruction, good instruction, mga minamahal, yung mabuting payo para yung iyong lakad ay hindi mo masira. Yung iyong paraan ng paglilingkod sa Diyos ay mailigay mo sa ayos. At kung ikaw ay mayroong pangako sa Diyos, ito naman ay iyong matupad. Ang sabi ng Biblia, atin mo nang balikan yung ating binasa kanina, sabi ng mga kawikat kabanatang Diyos sa lahat ng 9, siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay. Nangyari ba yan sa amin? Opo. Nangyari po yan sa lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Yung salita ng Diyos na aming napakinggan, hindi lang hinawakan, kundi, mga minamahal ko, hinigpitan ang pagkawak, kumapit sa salita ng Diyos na may kapangyarihan. At hindi na nangyari pa yung next set na sabi ng Biblia, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. Oo nga naman, kasi makikilala ka pag ikaw mismo yung sumisira ng iyong lakad, ng iyong mga pangako, mga minamahal. Ikaw mismo yung makikilala, hindi lamang ng lovers mo. Yung anak mo nga lang na pangakuan mo minsan, anak, bilihan kita ng laruan pag tayo lalabas, may puntahan tayo sa isang araw. Pag hindi mo natupad, magdamdam yung anak mo Kaya minsan, makikilala ka tuloy ng iyong lovers o ng anak mo na, itong aking ama, itong aking mga magulang ay hindi marunong tumupad sa kanyang pangako. Ganyan ang aking sinasabi sa inyo naman lang. Ayan po ang aking ibig ipakiwari. Ibig sabihin sa inyo, mga minamahal, na kapag ikaw ay nangako sa ating dakilang Diyos at hindi mo tinutupad, nakikilala ka ng Diyos. Itong anak kong ito, hindi marunong tumupad, puro lamang salita. Kaya sabi ng ating nabasa kanina, 1 John chapter 3 verse 18, huwag mo lamang ibigin yung salita o dila man na puro salita lamang, puro hearsay o sinasabi nating walang nagiging bungang paglilingkod sa Diyos. Kundi sabi ng Biblia, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya magkasama yan, gumawa ka, mga minamahal, at gawin mong makatotohanan ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamalapi. So sabi ng Proverbs chapter 4 verse 18, mga kawikan, kabanatang 4 talatang 13, hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Kaya ito ang ating pinakabuhay.
Yung salita ng Diyos, pakinggan ng mainam, minamahal, sabi ng Biblia, hawakan mong mahigpit ang turo. Hinigpitan mo yung pagkakahawak sa turo, sa salita ng Diyos. Sabi ng mga sulatan, huwag mong bitawan. Tanungin ko nga sa iyo, minamahal. Minsan kapag walang, lalo sa relationship goals, mga minamahal, pag hindi nagbubong ang pagsasama, minsan may mga naghihiwalay. Isipin yan, mga minamahal ko, minsan may mga nasisirang pamilya. Kapag wala ang salita ng Diyos na kanilang batayan, mga minamahal ko, nasisira ang pamilya minsan. Nasisira minsan, mga minamahal ko, yung relasyon, mga kapatid ko. Samantalang sa atin ng Diyos, dapat pagbutihin po natin. Dapat pag-igihin po natin yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Huwag po natin hayaan na masira yung ating mga salita na ating binitawan, na ating dapat panindigan. Huwag po nating hayaan na masira yung ating mga ipinangako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sinasabi natin, simula ng ating makilalang mahal na Panginoong Hesus, para sa mga tunay na Kristiyano, lahat tayo na nagbitaw ng salita at ating dapat panindigan, mga minamahal, sa araw, lahat ng ating makilingan, ipagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Hesus. Ikaw ay lalakad na tiwasay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ibig sabihin, makikilala ka ng Diyos na ikaw yung kanyang anak na masunurin at tumutupad sa kanyang mga utos. Sabi ng Biblia, naman, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ano dapat ang ating ingatan? Sabi ng Biblia, ang turo. Mga men, the instruction. Ang sabi ng Biblia sa ating basahin from the book of Proverbs, chapter 4 verse 13. Ang sabi rito, minamahal, napakaliwanag po ng banal na kasulatan. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Anong ating pinakabuhay? Ulitin ko, sabi ng kasulatan, ang turo. Salita ng Diyos dyan, tinutukoy dyan, mga minamahal ko. Huwag nating bitawan. Anong gagawin natin? Pag hindi natin binitawan, siyempre, sabi ng Biblia, ingatan po natin. Parang isang bagay na mahalaga sa ating buhay. Iniingatan natin, mga minamahal ko. Minsan yung tiwala ng tao sa atin, iniingatan natin yan. Yung pag-ibig ng tao sa atin, iniingatan natin yan. O yung bagay na pag-aari natin, iniingatan natin yan. Ilalagtigin sa lahat. Yung salita ng Diyos, ingatan po natin yung ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po natin hayaan na ito po ay sirain ng kaaway. Huwag po natin hayaan, mga minamahal, na manlamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Huwag po natin hayaan na manlupaypay, mga minamahal ko, ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag po natin hayaan, mga kapatid ko, praise God, hallelujah, na mawala yung ningas, mga minamahal, ng pagmamahal natin sa ating mahal na Hesus Kristo. Tandaan natin, ang sabi ng ating nabasa kanina, kung ikaw ay anak ng ating pinakamamahal na Hesus, hallelujah, praise God, ikaw ay lalakad na tiwasay. Bakit? Dahil ikaw ay merong takot sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ito yung ating pangawakan. Sabi ng Proverbs chapter 9 verse 10, mga kawikan kabanatang 9, ang talata po ay 10, mga minamahal. Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Kaya kapag ikaw ay isang anak ng Diyos, gagawin kang matuwid sa kanyang harapan. Gagawin kang banal, gagawin kang kaaya-aya ng Diyos sa kanyang harapan. Kaya sabi ng Biblia, ikaw ay magkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon, dahil ang takot sa ating dakilang Diyos, ito yung pasimula ng karunungan. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. So, ibig sabihin, kikilalanin mo. Aalamin mo kung sino yung tao, mga minamahal ko, na nakakasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At siya ang iyong tularan. Pwede mong gayahin, minsan, pwede, pero hindi mo matularan. Katulad itong ating banal na gawain ng Jesus Miracle International Ministry. Marami rin gumagaya. Marami din nagpupuri sa Diyos. Marami din nag-hallelujah, praise the Lord. Marami rin nag-i-amen. Marami rin nag-aayuno. Marami rin sumasama sa Diyos Espiritu at sa katotohanan. Mga minamahal. Pero ginagaya lang ng iba eh. Ngunit, yung pananampalataya, katulad ng ating beloved parents in the Lord, grabe, minamahal ko, pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Pananampalatayang walang katulad, mga minamahal. Praise God. Sakripisyo na nag-ayuno na nalangin, mga minamahal. Kaya nakaabot, nahipo ang puso ng mahal na Panginoon. Kaya tayo salamat sa Diyos sa prayer and fasting ng man of God. Lahat ng mga membro ng banal na ministeryo ito, tayo po'y nakinabang.
Hallelujah, naabot ng prayer and fasting, gumaling sa karamdaman, nagbagong buhay, nasa problema. Kaya wala ka nang hahanapin pang iba. Lahat na iyong binitawang salita, dapat ito'y panindigan mo at ito'y sundin mo upang ikaw ay pagpalain ng ating dakilang Diyos, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos na merong takot sa Kanya. Puri ng ating pinakamamalapis. Ano po sinasabi ng Proverbs chapter 1 verse 7? Ating mga last verses, mga minamahal, mga kawikahan, kabanatang 1 talatang 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kaya yung mangmang, mga minamahal, the fools, sabi ng batang sulatan, sila po yung mga ayaw makinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Kaya ayaw nila yung instruction, yung helpers God, yung knowledge, minamahal ko, yung wisdom na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto nila yung wisdom dito sa sanlibutan na temporary lamang, minamahal ko. Yung mga bagay-bagay na nakikita. Yung napapakinabangan nila ngayon, minamahal, ngunit hindi alam ng tao ang pinakakapakipakinabang sa Kanya. Yung pinakamapapakinabangan niya ay yung tunay na Kanyang relasyon sa ating pinakamamahal. Tunay na pananampalataya, tunay na pag-ibig, tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating nagilang yung sabi ng Biblia, magkaroon ka ng kaalaman. Kaya dito nalalaman namin kung paano sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Karunungan, natutunan namin kung paano purihin ng Diyos, sambay ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kung dati, lahat ng mga nagbibitaw ng kanilang salita at hindi tinutupad, ngayon natutunan to pa rin sapagkat nagkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon. At ito ay sinusunod. Kaya naman ang mahal na Panginoon, nakikita ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Lalo kapag ikaw ay merong malinis na puso, lalo kapag dadalisay ng ating mahal na Panginoon, lalo sa mga pinag-imalaan ng ating mahal na Panginoon, lalo pang ipapakita sa iyo ng Diyos yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang pagmamahal sa iyong buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal ko. Sabi ng Job chapter 28 verse 28. Praise God. Kaya sa ating mga minamahal na mga kababayan, napakalaga ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung hanggang ngayon nakikita mo sa iyong paglilingkod sa Diyos ay walang preba at ebidensya, marami ka ng binitawang salita at ito ay hindi mo natutupad dahil wala ang Diyos na gumagabay sa iyo. Wala yung, hallelujah, yung paggabay ng Holy Spirit sa iyong buhay. Sabi ng Job, kabanatang 28, talatang 28, other praise God, ating pong basahin. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay isang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Kaya hiwalayan mo yung masamang bagay na nagiging dahilan upang hindi mo matupad, praise God, ang iyong mga pangako sa Diyos, yung paraan ng paggiling mo sa Diyos. Ito ay nalilihis, mga minaman. Ito ay iwanan mo na, sabi ng Biblia, ang kasamaan. Ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ibig sabihin, pag hiniwalay mo kasamaan, magkaroon ka ng pagkaunawa. Maunawaan mo yung salita ng ating pinakamamalapis. Yung pagkatakot sa Diyos, karunungan, sabi ng Biblia. Praise God, na ito ang kailangan ng tao. Sabi pa ng Psalms chapter 111 verse 10, praise God, sa lahat natin mga minamahal na mga kababayan, napakalaga po ninyong tanggapin ng ating malapis. Kung kayo po may sakit, may karamdaman, may problema, sa gabing ito, mga minamahal ko, magbitaw kayo ng salita. At dapat inyong panindigan. At dapat inyong pong tuparin. Kung kayo gagalisin ng karamdaman, kung kayo magbabago sa inyo, may masaling problema, magkaroon ng katugunan ng inyong mga panalangin, minamahal ko. Magkaroon kayo kapayapaan sa inyong pusipan, kagalakan, nagmula sa mahal na Panginoon. Huwag niyo sayangin yung bagay niyan. Bitawan yung salita sa gabing ito, mahal pa Jesus. Tinugon mo aking panalangin. Ako'y maglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ako'y umaasa, nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Sabi ng basulatan, mga awit 111, talatang 10, ang sabi rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. May mabuting pagkaunawa, minamahal ko. Sabi ng mga sulatan, yung sumusunod sa mga utos ng ating pinakamamanapis. Kaya sa gabing ito, habang inyong napapakinggan ang papuring makalangit na ito, tunay na napakalagpo ng ating kaligtasan. Now is the day of salvation, tomorrow is not a promise of God. Purihin ang ating nagilang sa ating mga minamahal na mga kabayan habang pinapakinggan ng awiting ito, tanggapin yung ating mahal na Panginoon sa ating tagapagligtas, hari ng inyong mga buhay, lalo po sa ating mga kababayan na may sakit, may karamdaman, may problema, panahon na po upang kanya po ay magbalik loob sa ating pinakamamanapis. Tunay na napakabuti na ating manapin. I give you Jesus. Hallelujah. Glory to God.
Puri po ating mahal na Panginoon habang nyo napapakinggan ang awiting ito. Napakalaga po mga kapatid na kayo ay magbalik loob sa ating dakilang Diyos. Kami po mga minamahal ko ay tunay na pinagpala ng ating mahal na Jesus. Lahat ng mga kapatiran sa banal na ministeryo ito. Gumaling sa karamdaman, nagbago ang buhay. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May mga pagsubok man, may mga suliranin man sa buhay. Hindi po nila binitawan yung kanilang mga binitawan ding salita ng Diyos. Yung kanilang mga ipinanata, ipinangako sa mahal na Panginoon. Nagkaroon sila ng tako sa Diyos. Kaya sa isang tunay na naglilingkod sa Diyos, una at number one na iyong ipanalangin, huwag lamang puro pagmamahal. Ang kailangan magkasama. Love and fear. Ibig sabihin, yung iyong pag-ibig at ang iyong tako sa Diyos ay huwag mawawala. Upang matupad mo ang iyong mga pangako sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, yung matuwid na anak ng Diyos ay nakikilala din ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, ito ang anak ko na matalimahin. Ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad. At nakikilala ka rin ng Diyos kung hindi mo rin tinutupad. Ibig sabihin, hindi mo pinangawakan yung salita ng Diyos na makatutulong sa iyo. Ngunit sa gabing ito, sa lahat ng ating mga kababayan, tanggapin yung ating malapisos sa rin kapagdasarin yung buhay. Magbitaw kayo ng salita. Mahal na Panginoon, pag ako'y gumaling, maglingkod ako sa iyo. Malapay ko kayo sa problema ko, maglingkod ako sa iyo. Ito minamahal, sabihin ko po sa inyo, isang buhay na patotoo. Sabi nga lahat ng mga may sakit talagang nilehans. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Challenge. Sabi ng isang mahal na palatay, mahal na Panginoon, pagalingin mo lamang ako at ako'y magiling ko sa iyo. Nung pinagaling na ng Diyos, ayun, magaling na at nagpapatuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi basta-basta ang kagalingan ang ibinibigay o pinagkakalob ng Diyos sapagkat kapangyarihan mismo ng Diyos ang kumikilos. The works of the Holy Spirit. Sa gabing ito, minamahal. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, pag ako'y gumaling, maglingkod ako sa iyo. Aba, maglingkod ka talaga sa Diyos. Huwag mong kalimutan yan. Pag nagbago ako sa aking buhay, nalo sa aking problema, maglingkod ako sa iyo. Tuparin mo, sundin mo. Upang hindi ka makilala ng Diyos na ikaw ay sumisira na iyong pangako sa ating mahal na Panginoon. Dahil lahat na nagbitaw ng kanilang pangako sa ating mahal na Panginoon Jesus at kanilang tinupad at sinunod, sila po ay pinagpala. At hanggang ngayon, may mga buhay na patotoo. Pinangawakan po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Repent, sabi ng banal na sulatan. Magsisi. Magbalik loob sa ating mahal na Panginoon upang mga pawi ang mga kasalanan. Dadating yung panahon ng kaginawaan na pangako naman. Sumunod ka sa panalangin. Sabihin niyo po, mapagpalang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Ako po ay isang taong makasalanan. Labis na nagsisisi. Sa akin nagawa kasalanan. Mahal na Jesus, iniibig kita. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Mahal na Jesus, tulungan mo ako sa magitan ng iyong banal na Espiritu Santo upang ako'y maging matuwid sa iyong harapan at ako'y makalakad at iwasay kasaganahan, kaginawaan sa buhay upang hindi ko masira ang aking lakad. Mahal na Panginoon, tulungan mo. Nais kong paraan mo, Diyos, ang maganap at mangyan ang iyong banal na kalooban, huwag ang aking kalooban, Diyos. Tinatanggap kita ngayon, Diyos, sa tahanan ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa po ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, kami po manalangin sa inyo mapagpalang ang masalangin, Diyos na makapangis lahat sa banal mong pangalan, pinakamalak na Jesus, lahat ng mga tumanggap sa banal pangalan sa gabi ito. Sa mga nagpapabaka prayer, tumatawag at nag-text, maging malakas sa kanila. Ano mong taglay nilang sakit karamdaman, pag-imalaan mo sila, mahal na Panginoon. Lahat ng mga kapatiran natin sa oras nito, mahal na pinakikinig ng ibang programa, bigyan mo ng katugunan ng kanilang mga panalangin, mga nagpapaback of prayers, mahal na Panginoon.
mga tumatawag at nag-text, maging malakas sa kanila. Mahal na Panginoon, dalangin din namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, may mga loved ones sa ospital, mga loved ones sila nasa kulungan, nasa pihitan. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang aming inaasahan. Mahal na Panginoon, sa gabing ito, dalangin din namin sa iyo, Diyos. Hallelujah! Isunod mo ang pangalan ng mga tumanggap sa iyong banal na pangalan. Gawin mo silang tunay mo na tagapagmana ng buhay na walang yan. Ligtas mo po sila sa pakapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal, as point of contact, isipin niyo po ang aming beloved person, Lord, ating beloved and honorable Pastor Luis Almeda. Nakapatong kanyang kamay sa inyong mga ulo, anong mga tayo sa kiramdaman, pagalingin ng Diyos yan. Problema yun ito sa inyong buhay, pag-uwi na malapit. Bigyan kayo ng kapayapaan sa inyong puso, kagalakan. Nagkikipala namin, Ama, Diyos na makapangisya natin. Mahal na Jesus. Sa unang panalangin ng aming malabanglista, Will Estrada Almeda, anong mataglayan ng sakit karamdaman ng bawat isa, pagalingin mo. Problema yun ito sa inyong buhay, pag-uwi na. Bigyan ng kapayapaan sa puso. Sa pangalan ni Jesus, sabihin niyo po, di mo yung sakit karamdaman, gumaling ka sa pangalan niya, sabay-sabay tayo. So, ano panalangin ng aming malabang lista, Will Estrada Almeda, temas of cancer, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, as out, be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Pagkabulag, pagkapilay, pagkapipit, pagkabingit, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Asthma, tuberculosis, leprosy, hallelujah, goiter, be healed right now in Jesus' name. Ubulag na sipon, pangina sa katawan, hallelujah, malis kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na pinandalangin din namin sa iyo, sa lahat ng aming mga lovers, sa mga lovers na makapatiran, maging malakas sa kanila, mahal na Panginoon. Sa lahat ng aming mga Facebook friends, sa mga viewers, mahal na Panginoon, bigyan mo ng katugunan ng kanilang mga panalangin. Sa iyo, Diyos, ay walang imposible. Sa unang panalangin ng aming malabang lista, Will Estrada Almeda, Will Beloved Almeda Family, inangkin na namin ang katugunan sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating nagilang Diyos, mga minamahal, tanggapin niyo po ang katugunan sa inyong mga dalangin. Biyaya at pagpapala ang sumainyo na nagmumula sa ating manang Jesus. Kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema, ay inyo pong makamtan na nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Huwag niyo po kalimutan ating mga manalagawain, Luzon, Visayas at Mindanao, mag-isanda ako ng main church, nandyan po ang sentro ng panalangin na ating pong malibang lista with Estrada Almeda. At dito po sa ating lugar ng La Union, dito po natin matagpuan sa Barangay Nagsabaran, Pangar, La Union, Barangay Baki, Baknotan, La Union, Barangay Victoria, Luna, La Union. Tuwing araw po ng linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing araw po ng Merkules, alauna hanggang alas 5 po yan ng hapon. At tuwing araw po ng Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 4, alas 5 po ng madaling araw ng Sabado. For prayer and counseling, pwede po kayo tabawag at mag-text sa 0929-816-0830. 0929-816-0830. Purihin ang ating nagilang Diyos sa ngalan po ng ating beloved and honorable Pastor with Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Luis Almeda, the whole beloved Almeda family, at sa lugar na ito, Father Praise God, assigned beloved or the preacher Nanding Manalang, kanyang buong pamilya, kami po pansamantala nagpapaalam. Ito po ang inyong mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na beloved brother Andrew Manalang. Nagsasabi po sa inyo, we love you so much po, but our dear Jesus love us more and more. He's the water that you drink at night.
Jesus.